Anim na magkakaibigan ang nasawi sa isang aksidente sa Tagaytay City. Pawang graduating students ang mga menor de edad na biktima. Itinakas lang di mano ng driver ang sasakyang ginamit nila. May report si Steve Dailisan. Hindi makausap at walang tigil sa kaiiyak ang ina ni John Paul Tena habang hinihintay sa punerarya ang labi ng 15 anyos na anak. Galing daw sa bahay ng tiyahin ni John Paul ang magkakaibigan bago mangyari ang aksidente kahapon ng madaling araw. Kung sa pagsisisi, sana nagising ako nung time na umalis siya. Para napigilan ko. Pero hindi ko naramdaman kasi na umalis sila eh. Kung naramdaman ko lang, hindi ako pumapayag na kasi cargo ko siya eh. Ang nagmamaneho ng sasakyan, ang 16 anyos na si Lauren Bren Calabines. Pagmamayari raw ng tiyahin ni Bren ang 2015 red Toyota Vios na may plakang AHA 5287. Kinilala rin ng mga kaanak ang labi ng 15 anyos na si John Russell Garcia at sina Kirby Boquinco at Jamie Gubaton pa ang mga 16 anyos. Una nang natukoy kahapon ang isa sa mga biktima na si Rodelyn Bautista, 17 anyos. Karamihan sa kanila taga Imus, Cavite. Magtatapos na raw dapat sa Marso sa grade 10 na magkakaklase. Dahil pawang menor de edad, wala ni isa sa sakay ng kotse ang lisensyado para magmaneho. That would be a lesson learned sa mga magulang na they have to keep at watchful eyes sa kanilang mga tinatawag na anak, lalo-lalo ng minor. At hindi payagan na makapagmaneho. Kwento ng saksi, sobrang bilis daw ng patakbo ng sasakyan hanggang sa biglang gumewang-gewang sa kalsada sa bahagi ng Tagaytay. Bumangga ito sa barrier, saka bumangga sa isang puno. Dito na raw nagliyabang sasakyan, pero di na kinayang apulain ng mga responding taga-barangay, kaya tuluyang sumabog. Sa ngayon, isinasantabi muna ng mga otoridad ang usapin ng mechanical failure. Malaki raw ang posibilidad na sa lakas ng impact ng pagkakabangga, lumika ito ng spark dun sa mismong wiring ng kuryente. Tumulay ang apoy patungo naman dun sa tangke ng gasolina at naging dahilan ng malakas na pagsabog. Iniintay pa rin po natin yung SOCO result kasi natin ito. Pina-autopsy natin ito. Ngayong hapon, paisa-isa nang naiuwi ang labi ng mga biktima sa bahay ng kani-kanilang mga kaanak. Steve Dailisan, GMA News.